Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan na pinamagatan nating Paul versus Jesus, ay ipagpapatuloy po natin ang mga kinakailangan nating maintindihan, maunawaan para lalo nating malaman ang pagkakaiba nitong si Pablo at ni Jesus Christ alayhisalam. Nabanggit po natin na nakaraan yung mga iba't ibang personalidad na mayroong sinabing kritisismo tungkol dito kay Pablo. Ngayon naman ay ating babasahin ang ilang mga kritisismo naman ng mga apostoles ni Prophet Jesus Christ alayhisalam laban dito kay Pablo. At magpapasimula po tayong bumasa dito sa aklat na pinamagatang Acts of the Apostles, chapter 9, and the verse is 26. Yan po ang pinakapambungan nating referensya, Ustad, sa Acts 9:26. Sinabi dito, when he came to Jerusalem, I quote, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. End quote. Nang ibig sabihin, Ustad, natakot yung mga disipulo. Mga kapatid, natakot ang mga disipulo. Tandaan natin, sino bang nakakilala ni Pablo? Tayo, mga pare, mga pastor? Sino ang nakakilala ni Pablo? Siyempre, yung mga kababayan niya. Siyempre, mas nakakilala yung mga disipulo ni Jesucristo. Kung natatakot nga ang mga disipulo, apostolis ni Jesucristo, bakit kinakatakutan? Dahil itong tao, dati magdirigma, pinahahabol sila at papatayin sila. Ngayon, magpakunwari siya na siya ay naging tagasunod ni Jesucristo, na kailanman kahit amoy ni Jesucristo, hindi niya naamoy. Anong anino sa yung shadow? Shadow, anino. Anino Tama, rin. anino. Yung anino mismo ni Jesucristo ay hindi niya nakita, mga kapatid. Tandaan nyo, anino ni Jesucristo. Hindi niya nakita, hindi niya naamoy, hindi naman niya nalalaman na kumusta si Jesucristo. At sabihin niya, ako'y disipulo ni Jesucristo, natakot tuloy. Kaya nga sabi, not believing that he really was a disciple. Talaga hindi sila naniniwala na isa sa disipulo o alagad ni Prophet Isa alayhisalam itong si Pablo. Sino kayang paniniwalaan natin? Itong mga pare ngayon, mga pastor, masabi nila ganito si Pablo, naniwala silang apostolis si Pablo, tanggap nila nga apostol si Pablo, isa sa mga apostolis, or yung mga disipulo mismo. Ang disipulo hindi nila tanggap pero tanggap ng mga pare at mga pastor. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod kay Jesucristo. Hindi. Dahil yung mga disipulo ni Kristo, sumusunod kay Kristo. Natural. Kung sumusunod sila kay Pablo, hindi sila Kristiyano. Pauline sila. That's why tinatawag na Pauline Church. Paulianity. Paulianity. Paulian. Hindi Christian. Paulian. So it continues, Ustad. Tingnan naman natin si Kristo. Kung ano po ang binanggit ni Kristo, dito naman sa Biblia, sa Matthew 10, versikulo 24, I quote, basahin ko, Ustad. Sige, basahin mo. In English, the student is not above the teacher, nor a servant above his master. Sa mga tuwid, ang estudyante talaga, hindi pwedeng sobra. mas magaling siya doon sa kanyang teacher. At saka yung servant, not above his master. Hindi pwedeng mas magaling siya sa kanyang master. Pero Ustad, kung ang estudyante man ay nag-supersede sa kaalaman ng utak ng teacher, mas maganda. Pero kung sumubra, ibig sabihin sinalungat, pag sa Bisaya, Ustad, gisungay niya ang teacher, hindi pwede yun. Ibig sabihin kung teacher mo sa basketball, Ustad, nag-basketball. Medyo hindi marunong masyadong mag-dribble yung nagturo. Yung maturuan niya, ay magaling left and right mag-dribble, magaling yun. At pagka nag-lay up kanan. So magaling ito. Okay lang yun. Paano ngayon, Ustad, kung ang tinuruan iba, hindi naman pag basketball ang ginagawa niya, sinasalungat, binato sa bula yung yung nagturo siya teacher, hinawakan na yung bula, binato sa ulo. Kinontra na. Kumbaga, yun si Pablo, Ustad. Kumbaga, ika nga inismon. Yun si Pablo. Diba? Basahin natin sa Hebrews chapter 6 verse 1 and 3. Basahin mo, Ustad. Hebrews. Parang binato niya si Jesucristo sa ulo sa bulay. Tingnan mo.
Sumubra ito, Ustad. Dahil sa marunong mo siya, ay binato na niya si Kristo. buti na buti kung si Jesus Christ nga Oo, ang kanyang tingnan teacher. natin. Tingnan muna natin yung kanyang ginawa kay Jesus Christ, no? Paano niya nilapastangan. Mabuti nga, Ustad, kung teacher. Hindi na pala teacher si Kristo eh. Oo. Pero basahin muna natin ito. Saka alamin natin, sino ba teacher nito? Kaya nagawa niya ito kay Kristo. Alayhi salam. Ito sabi. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y mangagpatuloy sa kasukdulan at kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Sinira niya, At Ustad. ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Kaninong turo yun, Ustad, na tinira niya? Katuruan Turo. yun ni Kristo. Oh, ni Kristo. Sa English, Ustad, medyo kasi ang Tagalog, mga Cebuano, karamihan may mga Cebuano nakikinig, medyo Hirap sa Tagalog. hirap sa Tagalog, Ustad. Malalim yun. Oo. Medyo Kasi manood Englishin lang. natin yun para maintindihan So, nila. titingnan natin sa English, Ustad. Para naman sa mga kababayan kong mga Cebuanong Sige. matitigas ang dila. Alang-alang sa mga hindi expert sa Tagalog. Okay, Englishin dito, natin. mga kapatid, basahin natin Hebrews, naton ha? Sa Naton, naton na, sa naton na, sa Ilonggo, sa Bisaya, natin baga sa Tagalog. Alam na alam Hebrews, si Buano. oo. Hebrews chapter 6 verse 1 and 3. I quote, "So let us stop going over the basic teaching about Christ." Let us stop. Grabe. Pinatitigil. Hunungon. Kung sa Bisaya to, hunungon. Pinatitigil, So, going over the basic teaching of Matindi. Christ. Basic pa, Ustad. Ang iba doong, Ustad, terminology, the elementary. Let us leave the elementary doctrine of Christ. Elementary. Bakit sa kanya secondary? Oh? Baka Dito naman, kanin siya pa. dito naman basic. Anong basic teachings of Christ about again and again, and let us go instead to become mature in our understanding, to become mature. Nang ibig sabihin, Ustad, immature kay Kristo. Immature, ha? Kasi sabi niya, to Elementary. mature, immature. Oo. Ustad, pag sabi mong immature kang pagkatao, insulto yan. Masama yun. Immature itong mga tao na ito. Immature, grabe. Paninira yan, Ustad. Tinira ni si Tinira Kristo. si Jesus Christ. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds. Ustad, Hindi pala dapat magsisi sa masamang katuruan ni mga gawa. Kristo. Ang repent is katuruan ni repentance. Oh, ayan Turo ito ni Kristo. Turo din ng pinsan ni Jesus Christ na si ano yun si John the Baptist eh. Ayaw niya Repent. mag-repent, Ustad. Kung kayo magkakasala na, that's why mga Kristiyano ngayon, Ustad, ayaw lang mag-repent. Ano lang, dahil hugas na sila sa dugo ni Kristo. Kaya Kristo, Ustad, is to have eternal life is through repentance. Kay Pablo, makapasok ka sa paraiso sa dugo ni Kristo. Yan ang katuruan ni Pablo. Manggagamit pa eh. Ginamit pa si Kristo. Matapos nasiraan si Kristo, ginamit. Ang problema lang, Ustad, hindi niya teacher si Kristo. Hindi. Sino ba teacher niya? Taong yan. Baka kasi hindi alam nung Ustad, ating mga babasa natin viewers sa kung sino teacher nitong si Acts Pablo. 22 verse 3, Ustad. Si Basahin Gamaliel. natin kung sino teacher niya. Basahin mo. Sa Gawa 22:3. Hindi. Kasi alam nung nakararami, ang teacher ni Pablo ay si Jesus Christ. Yun ang tinuturo sa simbahan. Na ang teacher ni Pablo ay si Jesus Kristo. Christ. Pero hindi. Si Pablo mismo ang umaangkin na hindi si Hayaan Kristo. natin, Ustad, na si Pablo ang magsabi. Baka akala, nag-iimbento tayo dito. Sige, basahin Dito mo, sa Ustad. Gawa 22:3, eto ang Basahin sabi mo. ni Pablo. Mm. Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapat, pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Ibig sabihin, very clear, Ustad, na hindi niya sinasabi nga si Kristo. Sinasabi niya nga si Gamaliel, Ang kanyang teacher. isang Hudyo, Ustad. Oo. Ano kayang reliyon yun? Kasi si Kristo ang nagdadala ng tamang reliyon. Ang tanong, ano kayang reliyon ni Gamaliel? Magkaiba sila ng Baka terorista yun. Doon siya nag-aaral eh. Kasi pinapatay niya si Kristo eh. Ang mga disipulo ni Kristo ay hinahabol niya.
Baka naman ang nagtuturo si Gamaliel, baka anong klase yun? Baka. Yung religion nila, anti sa religion ni Jesus Christ. So, Ustad, maraming katuruan dito ngayon na tinuturo sa simbahan na hindi po ito tinuturo ni Jesucristo. Okay? Gaya, for example, Ustad, yung sa dugo ni Jesucristo, yung grace, faith, yung original sin. Hindi yan tinuturo ni Jesucristo. Kailanman si Jesucristo ay hindi nagtuturo ng original sin. Kailanman si Jesucristo ay hindi nagtuturo sa dugo niya. Ustad, pag magturo ka ng dugo at ito'y maghugas or inumin mo ng dugo, kwan yan, Ustad. Vampire yan ng style na gano'n. So, tandaan natin mga kapatid, na kung gusto tayo pong sumusunod kay Kristo, tingnan natin kung ang tinuturo ay kay Kristo magaling. Baka kay Pablo yan. Kay kung Pablo ay ang tinuturo ay kay Pablo. Yun ang problema, Ustad. Tingnan nga natin dito. Tingnan naman natin dito sa Biblia, Ustad. Therefore, sabi niya ni Pablo, ito, Ustad, ay atin lamang itong tatalakayin sa pangatlong episode dahil medyo hinahabol tayo sa panahon. So, mga kababayan, subaybayan lang po ninyo ang pangatlong episode sa programang ito na pinamagatang sa topiko natin ay Paul versus Jesus. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang ating ikatlong episode ng ating talakayan sa paksang pinamagatan nating Paul versus Jesus. Naiwan natin nakaraan, Ustad, yung pinag-uusapan natin, may kilala naman kay Pablo na may binabanggit siya na sistema ng pagliligtas na yan ay hindi naaayon kay Prophet Jesus Christ alayhi salam. So, sinabi niya dito, Ustad, sa Hebrews chapter 9, verse 22, I quote, "Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins." Unquote. Ang ibig sabihin, pag walang dugo, nga ma-shed ay yung bang sa Bisaya pa maula. What is shed in Tagalog? Pagdanat ng dugo. Madugo itong si walang forgiveness Pablo, of sins. Madugo itong grabe Pablo. naman. Kinakailangan mo ng dumanda kang dugo para maligtas. Dagdag pa, sabi niya in 1 Corinthians chapter 15 verse 14, I will quote, "And if Christ has not risen or rise from the dead, then all our preaching is useless, and your faith is useless." Sabi niya. Grabe. Kung akong binisayan, Ustad, kasi sa mga Cebuhanong nanonood. Kung si Kristo, dili na buhi pag-usab. Ang atong pagwali, walay pulos. O ang atong pagtuo, walay pulos. Walang silbi. Useless. Yung pagwawali, pag-preaching mo, useless. Kung si Kristo ay hindi nabuhay muli. Talagang pinatay si Jesus Christ alayhi salam, no? Ang ibig sabihin, Ustad, salvation o pagpasok sa paraiso according to Paul, maging purify ikaw, maging malinis ikaw, ready to enter paradise kung sa dugo ni Kristo. Siyang nagsabi, no? Matindi. Pero si Kristo, Ustad, kung titingnan natin ang mga kasulatan ni Kristo, kasabihan ni Kristo, tungkol po sa kaligtasan. Ayun, pag-usapan natin. Kasi nung panahon ni Prophet Isa alayhi salam, may mga tao na gustong maligtas Nagtatanong sa kanya Di ba? Ang pinaka-prominente dyan, yung binatang mayaman. Matthew, Ustad, mabasa sa Matthew 19:16-21. Common knowledge naman yan Nagsabi dito, a young man came to Jesus Christ at tinanong si Kristo, "Good Master, ano ba ang aking mabuting gawin para maangkin ko ang buhay na walang hangganan?" Gusto talaga maligtas. Gustong maligtas Buhay na walang hangganan.
Pag sabi mong buhay na walang hangganan, ito'y magkakaroon ka lang ng buhay na walang hangganan sa paraiso. Oo, natural. Okay. So, entering to paradise, anong sinagot ni Jesucristo? Sinabi niya, sa aking dugo, ako mamatay. Mabuhay ako, hintayin mo ako. Hintayin mo muna ako mamatay. Hindi. Sinabi niya pa, sabi ni Jesucristo, why you call me good? Bakit tinawag mo ako na mabuti? Mabuti. Okay. Mabasa ito, Ustad, sa Matthew 19, 16, 20, 21. And the man said, yung tao, sabi niya, which commandment? Si Jesucristo nagsabi, thou shall not murder. Thou shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false witness or testimony. Sabi naman ng yung all these things I have kept. Lahat dito ay akin ng nasunod. Binabantayan ko na since from my youth. Yung bata pa ko hanggang ngayon. Tuloy si Jesucristo, sabi niya, if you will be perfect, kung gusto ko ikaw ma-perfecto, sell that thou hast and give it to the poor. Come and follow me. Ibig sabihin, maging perfecto ka. Maging makamtan mo ang buhay na paraiso. Bantayan, susundin ang kautusan ng Diyos. Hindi pala sa dugo, So, Ustad. keeping the commandments of God. The story, remember the story, Ustad, yung babae. This is a real story according to the Bible. At may mga issue naman dyan. Ito yung dagdag o bawas. Pero mabasa ito sa Juan 8, versikulo 1 hanggang sa 11. There was a woman caught in act of adultery, bibinta ng laman. Butterfly, Ustad. So meron na ring flesh trade Oo, mo. mayroon na. Ito the old business. Yung pagbibinta Flesh trade. ng laman, pagbibinta ng mga butterfly, mga tao. Naghuli ng mga Hudyo, Ustad, at dinala ito kay Jesucristo. At according to them, they wanted Jesus to pass his own verdict. Sabi nila, sa batas ni Moses, itong babae na ito ay patayin through stoning. Babatuhin hanggang sa mamatay. Oo, hanggang mamatay. Tapos, anong ginawa ni Jesucristo, Ustad? Ayon sa Biblia, papasa natin Juan 8, o hanggang sa 11, nagsulat si Jesucristo. Medyo hindi siya nakarinig at nagsulat, yumuko at nagsulat sa At bandang huli, nagsasalita sila, nag-accuse sila, sabi naman ni Jesucristo, sinong walang kasalanan, Batuhin. siya ang unang babato. Sinong walang kasalanan, siya ang unang babato. So, Siyempre, hindi natin alam, baka yung mga tao na yun, baka nakaganda din sa butterfly na yun. Guilty sila. Nag-alisan, Ustad, ayon sa record, nag-aalisan. At hanggang nawala, kahit isa wala na. baka nga isa doon mag-customer Oo, di lang. Baka lahat sila. Dahil sabi ni Jesucristo, sinong walang kasalanan, siya mo nang babato. Walang bumato kahit isa. Baka customer din sila. Yung babae, nandun naman talaga sa Biblia nga, ang isang babae na yun, nagbibinta ng laman. Baka hindi natin alam, sa uno, alam mo naman, hindi ko lang bagitin. Maganda yung babae. Oo. Hindi ka magbibinta ng laman, Ustad, kung pangit ka. Yung laman mo ay pangit, hindi mabinta. Hindi mabebenta. Ang sabi ni Jesucristo, yung wala nang Ustad, wala nang tao, sabi ni Jesucristo, mga accuser. Saan sila? Nawala Nawala eh. Sabi naman ng babae, wala na sila, nawala. Sabi ni Jesucristo, anong sinabi niya? Repent or magbago ka, alis ka, at huwag mo na balikan yung mga kasalanan. Maging matuwid ikaw. Sabihin, magbago. Buhay. Nang ibig sabihin, pinatawad si Jesucristo. Hindi sa dugo. Teka, hindi pa namamatay si Jesus Christ. Buhay pa very clear, Ustad. At saka, yung bata naman, Ustad. Yung mga bata, natandaan mo yung batang kontrapelo talaga. Ito talaga si Pablo, kontrapelo ni Prophet Isa alayhi salam to Prophet Jesus Isa alayhi salam Ustad, mabasa itong mga bata. Yung mga bata na lumapit kay Jesucristo at ayaw nilang maistorbo si Jesucristo dahil busy siya nanggagamot si Jesucristo. At yung mga bata gustong lalapit. Mabasa ito, Ustad, sa Matthew 19, versikulo 14. Ito according to American Standard Version. Matthew 19. Okay, Matthew 19:14. Maganda sa English natin basahin yan. Okay. Sige. Basahin ko na lang, Ustad. Sige. But Jesus said, suffer the little children and forbid them not to come unto me. For to such belongeth the kingdom of heaven. Nang ibig sabihin, mga bata, Ustad. Nang ibig sabihin, wala palang kasalanan. Belongeth to the kingdom of heaven. Na ang mga bata ay walang kasalanan. Ustad. Bakit hindi sinabi ni Jesucristo, hindi papasok kayo sa paraiso, kingdom of heaven, kung ako po ay mamatay na sa aking dugo? Hindi. So, it's
the teaching of Jesus Christ is true repentance. Oo. Kung titignan natin, At saka ang dami. pag-usapan natin mga bata, talagang para sa paraiso yung mga yan. Wala pang itinuturing na kasalanan yung mga batang yan. So dito mga kapatid, tandaan natin Mhm. that the salvation according to Jesus Christ is through repentance. Mhm. Ang kay Pablo, iba ang sinasabi ni Pablo laban kay Jesucristo. Mhm. Kung titingnan naman natin dito sa ibang mga teksto, Ustad, sa Biblia, Mhm. ang pagkontra ni Pablo at kay Jesucristo sa Galatians chapter 5 verse 2. Naku, matinding contradiction yan. Bakit? Kay Jesucristo, Ustad, sabi niya sa chapter 5 of Matthew verse 17, sabi niya, "Think not that I come to destroy the law and the prophets. Mhm. I did not come to destroy the law and the prophets, but to fulfill." Yun, to To fulfill. I tell you the truth. Heaven and earth will pass away. One jot Ustad, tuldok, Tundok na. shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Yun. Heaven and earth, Will pass away. but the word of God will not pass Will away. not pass away. Ang punto dito, Ustad, na nanatili ang batas. Ang batas ni Abraham na binigay ng Diyos, ang everlasting covenant. Natandaan mo ang everlasting covenant kay Abraham? Ano yun? Yung na kailangan circumcise yung mga bata. Circumcise. Sinalungat naman din ito ni Pablo, Ustad. Sabi ni Pablo, anong sinabi niya? Galatians, pakibasa. Galatians Sa chapter 5, Galatians verse 2. chapter 5 verse 2. Basahin nga natin. Mm. Ito naman sinasabi sa wikang Pilipino, 5 and the verses 2. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Talagang kontrapelo itong si Pablo. Matindi, Ustad. Matindi. Yung pala, kung ikaw ay sumusunod kay Pablo, Mhm. dapat ikaw ay Huwag. Medyo Pag inulit pa natin yan, binasa na. Ustad, Maganda uncircumcised. Hindi, kung binasa natin, okay na. Pero pagka tayo magsasalita, hindi maganda dating. Ustad, sabi dito, ang sabi sa English, I am Paul. If you will be circumcised, the Jesus Christ, what? Walang silbi sa inyo, si Jesucristo. Nang ibig palang sabihin, Will Ustad, profit nothing. ang ibig palang sabihin, pag sumusunod ka kay Pablo, dapat ikaw ay, Ustad, dapat ikaw ay, Ayun na nga. kung si Jesucristo, si Jesucristo, Lucas 2:21, si Basahin Jesucristo nga ay natin, tuli. Hindi kasi alam ng ating mga televiewers yun eh. Oo. Kaya ako naobliga, Ustad, na basahin yung nakasulat sa Lucas 2, ang talata ay 21. Ganito pang sinasabi. Ito ang sinasabi. At nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. So it's very clear, Ustad, na si Abraham nakatanggap ng covenant, everlasting covenant from God, circumcision, the everlasting covenant. At naman, kay Jesucristo, it continues na sumusunod siya. Matthew 5:17. 17 nga, sumusunod siya sa batas at sa mga propeta. That's why tinuli si Jesucristo. Oo. Lucas 2:21.